Ayan ako. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kaya nga itong si Ramil Madriaga ay talagang kakatayin talaga ni Sara. Kasi si Ramil Madriaga, sa mga hindi ka alam si Ramil Madriaga, hindi lang po sa confidential fund ni Sara inuutusan, pati din sa magnetic lifter. Kung naalala ninyo, noong ipinatawag ito at nalaman ng customs na merong laman, ay ura-urada daw itong inutusan si Madriaga na kunin ang laman. So kinuha, pagdating ng media at ng otoridad, wala nang laman. Binutas na itong magnetic lifter. So sinong kumuha? Si Madriaga. Inutusan, agahan mong puntahin, kunin mo yung droga, kunin mo, itago mo. Kasi maabutan yan, patay tayo dyan. Nako. At iknot, totoo yan Ito, Ramil Madriaga. Ito. May evidence tayo dyan. Ito Ramil Madriaga. Ayan At Manscarpio. Ito mga kababayan, totoo yan. Ayan Manscarpio. Some custom magnetic lifter transaction with Attorney Manasseh Manscarpio. Sometime in 2017 or 2018, PRD told me to assist the husband of Sara, Attorney Manasseh Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by PRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Attorney Mans gave me a contact person, a PB lawyer, to coordinate with it regarding the BOC problem. After 2 days, I went to the BOC to meet the female lawyer to discuss the release of construction equipment. This time, I learned that the construction equipment was actually magnetic lifters. The same were confiscated. Patay. Sabi ko nga sa inyo may alam si Madriaga Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, may alam si Ramil Madriaga dito sa magnetic lifter kasi inutusan daw siya ni Manscarpio. Dito GMA News yan GMA News yan. Inutusan siya. Constructed with a lawyer. Patay tayo dito mga kababayan. Akala ninyo akala ninyo si Madriaga ganun-ganun lang. Hindi nyo alam, hindi lang pala confidential fund, pati din pala magnetic lifter. Patay tayo dyan mga kababayan. Continue, ito pa. Because it contained a large amount of shabu. However, the female lawyer informed me that it was difficult to release the same because it was a hot item. 22. I reported this to Attorney Mans and we meet again in the same spot in BGC, Taguig City. This was the last time we met regarding the issue. Later, I learned that the content of the magnetic lifters is at least 500 kilograms of shabu worth 4.3 billion pesos were mysteriously missing. Custom magnetic lifter transaction with Attorney Manasseh Manscarpio. Sometime in 2017 or 2018. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, si Madriaga ang kumuha ng 500 kilos of shabu na nagkakahalaga ng 4 billion. Kasi yung kalahating 500 kilos ay iba ang kumuha. Yung 500 si Madriaga ang kumuha. Eto na mga kababayan, nagkabulgara na, magkandalitsi-letsi na buhay ni Sara dito. Pati si Pulong, pati si Mans. Bakit hindi nila ikinasuhan si Madriaga dyan? Ayan yung statement niya. Diba? Ayan yung statement niya. So ngayon mga kababayan, mabubuhay talaga to. Bakit? Kasi actually mga kababayan, 3 araw lang po itong nakalipas, sumulat po si Jimmy Guba na buhayin nga daw.
itong magnetic lifter ni Boeing. So ang sabi nga ni Boeing, ibigay mo sa akin, ipapaimbestigahan natin yan. Ipapa-research natin ulit yan. Patay, kadiha. Continue. Ano unan ito? Abay, meron kaming mga naririnig na yun daw involved doon sa 2017, ni walang nangyari, na-involved na naman Dito sa nag-testify 2018. si Guban na involved daw si Man Scarpio. Oo. Ganun ba? Yes. Diba, yun eh. Tsaka si Small Si Abeleda. Abeleda. Abeleda ba yun? Abelera. Si Small Abelera ng Davao City. Oo. Kasi pinadala yata nila sa Davao yung ano, di ba? Ano ba yun? Ano ba yung mga... Hindi, parang Hindi ko maalala yung yung testimonya ano ni Taguba, meron daw Tara system. Para, Oh, ngayon, pinangalanan niya yung mga Tara. Pati si Senator Ping Lacson, pinangalanan niya yung mga involved dun sa Tara. Oo. This was for the 2017 incident. At saka merong babae na sinasabi nila na... Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Tita Nani. Oo. Ngayon, ang pinagtataka lang ng marami, Hindi na makita si Tita Nani. isa-isa na ako doon. Sino si Tita Rani? Yun na nga. Yun na hinahanap Parang ba? consolidator. Consolidator yun eh. Parang ibibigay mo sa kanya ng wholesale at siya magpipiecemeal sa ibaba. Di ba? Ano? Oo. At ito naman, pinangalanan ni Senator Ping doon sa Senate report noong 2017. At saka si Tita Nani, at saka si Small, yun ang magkaganon. According to Taguba, Ma'am Marx Bautista, naman hello ni po. Senator Ping Lacson noong 2017 yung listahan. Mm. Kaya yung ombudsman ang tanong ito. Ano nangyari? Ano nangyari doon sa mga public respondents? Okay, ang tanong dito, di ba, pag conspiracy, the sino po, is the Ano sino nga po? kasi, DOJ ang may hawak yan. Oo. Of course, sa RTC yan. Oo. Ngayon, yun nga malungkot kasi may mga nagsasabi sa Pero atin. may mga ombudsman eh. May mga... Makikita naman yan sa cellphone ni Madriaga eh. Makikita sa cellphone ni Madriaga yan. Nung nag-hearing sa Senate, may mga nagsabi na may mga public officials na ang kaso dapat nasa ombudsman. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ka ito nabuhay at napatunayan na sangkot si Pulong, si Man Scarpio dito ma-realize ng mga DDS na ang totoong bangag ay hindi si BBM. Totoo yan. Real talk yan. Ewan ko lang sa mga DDS, sa bagay, mga narcissist nga naman yung mga yan, mahirap paintindihin, mahirap paliwanagan. So, mahirapan nga naman tayong mag-convince sa mga yan. No? Kaso lang, mga kababayan, ito na nga yung sinasabi ko na talaga namang patay tayo dito. Ano na lang kaya ang mangyayari? Mga kababayan, ano ang mangyayari na kung sakali na mabuksan ito, patay dito, mga kababayan. Ay, nako. Magnetic lifter. Mga kababayan, Diyos ko po, mukhang sasakit ang ulo dito ni Sara at ng kanyang asawang si Man Scarpio, pati na rin siguro si Pulong Duterte. Continue. Uy! Sa RTC. Hindi pumasok sa amin. Hindi pumasok sa iyo kasi dinismiss daw sa DOJ. Kaya ang tanong ko ito. O, sino ang DOJ noon, nung panahon na si Digong? At bakit na-dismiss itong kaso na ito? Inapakalaki nito, bilyones ang halaga. Nako. Katulad niya Pwede mo mabalikan yan. Pwede ba yan? Pwede yan. Oo. Pwede ba? Pwede yan. Kasi ombudsman, ganito eh. Oh, pwede ba natin balikan yan? O, sabi ni Boying, pwede yan. Pwede yan. Ulitin ko ha. Hindi pala siya maulit. Pwede ba yan? Walang maniniwala sa gobyerno pagka ganyan. Oo. Isipin mo, ang laki-laking Halaga. droga. Di ba pagkatapos lahat ng kaso doon sa public respondents, ibig sabihin yung opisyal ng gobyerno, wala. Tapos yung private lang na tracker, si Taguba, yun ang nandun sa tracker broker. Si Aguirre, yung wig ang buhok. Diba? Ombudsman. Oo. Kasi ito ang implikasyon. Nakasama yata ito niyan yung exonerate din. Yung X-ray operator. Si Guban kasi noon, intelligence agent ng Customs. Yung X-ray Oo, operator. kasama yun. Di ba si Guban nung parang yung intelligence agent Yes, ng Customs? siya. Oo. So anyway, ang tanong lang ng marami ito, yung mga pangalan kasi, nakalusot yung 2017, na-involved na naman doon sa 2018. Dalawang Kasi beses. walang nangyari. O ngayon, 2018, na-involved na naman. Nagpalamig lang daw ng konting panahon, at merong mga ilan doon, ay napapunta pa sa magandang pwesto. Duday dud, silo po. Tanda mo, Sa ngayon, ang Bureau of Customs, nagpalamig lang ng konti, ngayon na-appoint pa daw sa QC position. Itong Bureau of Customs kasi, iba talaga siyang function. Iba lang. Iba talaga siya. Ibang ecosystem dyan. Ibang ecosystem. Ibang ecosystem dyan. Ngayon ang tanong ng marami, Tay. ombudsman total naman ikaw ay nandyan. Oo. Ang pinatatanong nila, pagka ganyan po, walang maniniwala sa gobyerno. Oo. Kasi lalabas ba naman yung pagkalaki-laking mga sulito Hindi, yun? ako, meron ako hiniling kay Commissioner Ariel. Oo. Sabi ko, bigyan mo sa akin yung mga pangalan na dapat namin bantayan. Oo.
Sa lifestyle check. Oo. Ilan buwan na ba siya nakaupo? O isang taon na. Oh, Wala pa. Wala pa. Pag-isang taon na. 8 months. Oh, 8. Nauna ako eh. Mga November yata siya eh. Pero yung mabait ka Hindi, na. nauna siya. Nauna siya. Nauna siya. Hanggang ngayon, wala pa ako nakuha ang pangalan sa Ay, Commissioner Ariel Nepomuceno. Nako. Pero mabait ito, tsaka very calm. Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Baka naman, tagal na palang hiniling ni Boying sa'yo yan. Bigay mo naman kay Boying. 8 months ka nang nakaupo, wala pa daw siyang natanggap sa mga pangalan na sangkot dyan sa related. O ito pa, isa pa yan sa mga issue. Bakit nakalusot itong sports car ni Derek Ramsey? Yan pa, isa pa yan mga kababayan. Magkano yung sports car? 200 million yun. Bakit nakalusot itong mga sports car na binili ni Saldico doon sa may Quezon City, yung naka-display doon na may pampaputi? Maayos na kasama yan. Pero ipapaalala lang natin kay Commissioner Ariel Nepomuceno na mahusay at maganda ginagawa ngayon sa Bureau of Saka Customs. maganda ang kanilang Performance. Performance. Yun daw lambing sa'yo ni Ombudsman. Huwag mo namang Huwag mo namang kalimutan, di ba? Oo. Pero ang tanong nga dito, eto. So, paano yung pinapalamig lang, hindi nagkakakaso, at Oo, sabi ng iba, nakakabalik pa, napopromote pa nga daw, doon sa juicy positions. Diyan sa Bureau of Customs, baka naman ito hindi alam ni Commissioner Ariel Nepomuceno, Hindi na sa hindi rin alam ni Secretary Dec, ilagay. Nasabit na ba yung pangalan niya sa ano? Di ba? CA? Di ba? So, pakitignan lang. Yung 8 cabinet members. Pero ano yan, isasabit daw. Oo. Balita. Kasi alam mo ninyo, Dapat isabit na talaga dahil paano? yung Bureau of Customs, yung mga nailalagay ho dyan, position of trust ho yan eh. 8 cabinet members iimbestigahan ng ombudsman na may koneksyon sa customs. Patay tayo dito. Mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, minsan, napapahanga ako kay Boying, minsan, nawawalan din ako ng gana kay Boying. Pero sana naman, hindi kwento lang. Tuloy-tuloy na sana yan. 'Di ba? Sana ituloy-tuloy na para bago bumaba si BBM, mauubos silang lahat. At sana yung papalit ay hindi DDS, yung presidente. Para hindi talaga maabsuelto, talagang mabubulok sila sa bilangguan. Yeah? Kasi kapag ka-DDS ang presidente, putang ina, amnesty, pardon lang yan, laya lahat yung mga animal na yan eh. Diba? Maaaring legally sasabihin nila, hindi, dismiss naman yung kaso, hindi, pending pa yung kaso, hindi. Pero, hindi pwede yun. Merong tinatawag na public sector governance principles. Saka hindi lang Tama, yun. bubuhayin. Nagkaroon ka na ng dati ng Oo. problema. Oo. Alangan namang ibigyan ka pa ng... Ito nga, in this particular case, Commissioner Ariel, tingnan ho ninyo, bakit ho na-appoint, marami nagtatanong, tumataas ang kilay. Kasama daw ho yan. Di ba, doon sa mga Senate hearings. Sino daw? Sino? Na lumalabas. Mamaya, bubulong namin sa akin. siya. Mamaya, bubulong namin siya. Oo, di ba? Pero Napaka-juicy nun. Yung pinuntahan nun, napaka-juicy. sobrang juicy na kung ano. I will split the anonymity. Mamaya. Hindi ho natin sinasabing guilty, hindi ho natin sinasabing criminally liable. Ang sinasabi lang ho natin, Commissioner Ariel, Huwag Secretary naman- huwag Decdo, naman ganon. wala na ho bang mahusay dyan sa Bureau of Customs? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, talagang mainit-init pa, bagong salang pa. Kumbaga pag isubo mo, mapapasok ka pa sa usaping ito. Mga kababayan, sana naman, Ombudsman Boying, mag-assign ka ng taong gagalaw dyan. Sana naman yung taong i-assign mo dyan ay hindi nasisilaw sa nakataling pera. Kasi kahit lagyan mo dyan ng 1,000 katao na mag-imbestiga sa kaso na yan, kung nasisilaw naman sa palaman, ubos ang pandesal. Lalo na ang palaman ay daing na, chiswis na. Yung pandesal na yan, na iimbestigahan mo, kapag pinalamanan ng daing yan at saka chiswis, mawawala yung pandesal na yan, kakainin niya yan. Daing, bulad sa Bisaya, daing sa Tagalog. Pero paano nangyari na ang daing babad sa suka, tapos naging tuyo sa Bisaya? Siguro baka binabad sa suka, tas binilad. Nung binilad, prinito. Kaya ang tawag, bulad. Ewan ko ba? Bahala na si Sarah na mag-explain. Oy, buang. Di ba? At yung may mga kasong ganyan, o may alingas-ngas.
ilalagay nyo pa yan. Yun lang naman, Ombudsman, pakitingnan mo. Ito, Mr. Guban, pasensya ka na, ngayon lang namin nabasa ito, nakuha lang namin sa pigeonhole. Pero titingnan daw ni Ombudsman Remulla yung mga nilagay ho ninyo sa sulat. At specifically dun sa nangyari dun sa Patay. dalawang silindro na yun. Oo, di ba? Ito, iabot ko na kay Ombudsman, ha? Meron pa ba tayo? Mag-break tayo. Mag-break muna tayo kasi mamaya-maya natin bubulong kayo. Pupunong ko muna kay Ombudsman. Napansin nyo yan. Nabahala na si Ombudsman. Oo, kung ilan. sino bahala? Yung naging kolektor? Naging kolektor? Ay, huwag gano'n. Walang hindi. Ang oras po natin. Siya na po, ha? Ngayon lang. Ayan, nako mga kababayan. Sa totoo lang, ito na yung kasabihang talagang inulan ng kamalasan, andun sila. Kalbaryo to eh. Kalbaryo talaga to. Manscarpio, Pulong, Sara, Madriaga, lalabas dito. Sinabi ko sa inyo, kapag i-present itong si Madriaga sa Senado ulit, matatiming mabubuksan tong magnetic lifter na to, mga kababayan. Bakit? Kasi yung binasa ni Madriaga na yan, babasahin niya ulit yan. Ngayon, pag once na ibinigkas ni Madriaga yan, magnetic lifter na yan, mga kababayan, maiintriga sa media outlet yan, sa mga news. So, mabubuhay mulit yan. Tapos may mga programa na naman sa TV niyan, katulad ni Emil Sumangil, bubuhayin ni Emil Sumangil yan. Kung naalala nyo nga, yung si Ropa Gutierrez, tapos sino ba yun? Yung Gabby Concepcion, nakatagal-tagal na nun, hindi pa ako pinanganak, mayor pa si Lito at si Alfredo Lim, na buhay nga eh. Binuhay ni Emil Sumangil. Nako, mga kababayan, bubuhayin ni Emil Sumangil to. Niwala kayo sa akin. Kasi si Emil Sumangil, siya yung mga babalikan niya itong mga pangyayaring ito eh. Naalala nyo yung awarding ni Rupa Gutierrez at ni Gabby Concepcion sa pandaraya ni Lulit Solis? Binuhay. Diba? Ni Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Nako. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, Diyos mio Marimar, kahit si Madriaga o si Ramil Madriaga, mga kababayan, ay alam at isa sa inutusan na kunin ang mga droga sa loob ng magnetic lifter sa utos daw ni Manscarpio. Di umano, sabi ni Madriaga. Ito yun, no? RD told me to assist the husband of Sarah, Attorney Manassas Manscarpio, regarding a problem with the Bureau of Customs. However, no specific details were provided by BRRD. Thereafter, Attorney Mans called me. We later decided to meet in front of a coffee shop in Burgos Circle in Bonifacio Global City, Taguig City. During our conversation, he asked me to assist in facilitating the release of what he called construction equipment, which was plugged and confiscated by the Bureau of Customs. Diba? Ayan, sabi ni Ma'am Tuna Wooldridge, hello Kent and everyone, answered prayers for me, 1997, 1999, I pray for that. I am so humiliated that I cannot forget. It's time, di ba? About yung kay Gabi at kay Ropa Gutierrez, no? Na imbis na si Aiko Melendez at si Ido Manzano dapat yun eh. So, yun nga mga kababayan, ako patay tayo dito. Mukhang mabubuhay nga talaga mga kababayan ito. At sa mga hindi po nakakaalam, ito po si Jimmy Guban, no? Ito yun mga kababayan, no? Continue natin. Jimmy Guban. Siya po yung sumulat kay Boeing. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with PDEA. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR PDEA. Kasama pa rin po namin si Colonel Asierto. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at mahuli ang illegal na droga dahil yun po sa utos din sa akin ng Director ng Netflix CIS po. where I belong. Ako nga po pala si Jimmy Guban, Intelligence Officer ng Bureau of Customs before. Your Honors, alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Paeng bugbugin. Si Pulong. Hala! Si Mans. Hala! Si Michael Yang. Naku! At ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini. Bini. Antiporda.
Nako. Magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan? Palagi yan sa Malacanang. Official pa yan ng National Press Club. Si Michael Yang, doon ko lang din nga po nalaman. Your Honors, halos hindi ko humatansya na ang intelligence report namin ay doon palang validated na. Nako. Na may mga trabaho, si Mafia talaga, no? Mafia. Parang, alam nyo, sa akin lang ha, opinion ko ito. Parang halos magkapareho si Digong at si Pablo Escobar. Diba? Michael Yang at ang kanyang kaibigan ng illegal na droga. Nahuli po namin ang magnetic lifter with Shabu sa Manila Container Port together with Padilla. Then, kasama ko po si Colonel Pardo, Director of the NCR Padilla. Kasama rin po namin si Colonel Ma'am Asiato. Brenda, Chupaing, hello po. Kami po ang nagbuo nito para mabuo ang malahat at maayos at Anong reason ba't ka umiyak, Jimmy Guman? Dahil ba sa panahon na ipinagkanulo mo si No, Your Honor, galit po ato dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Grabe, Hindi no? dahil sa pagkanulo, Mhm. kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, Nako. na kami ang biktima. Nako, sila yung nakahuli, sila yung nakulong. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Diba? Si Captain Perote. Si Agent Hernan Navarro, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Nakita nyo? Sa kanya ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the Ang next president. president. 2028. Ma'am Maria Santos, sila That po. is how. Ganon nila ginawa. Lahat, patayan. Your Honors, gusto ko po sana ay tuloy-tuloy ang pagsagot. Pero sometimes nagiging emotional ako for so long na kahit papano, via Zoom. internet, kahit paano pareho kaming buhay ng aking kaibigan si Kerry Lasierto. We did our best, Your Honors, para o kami ay makagawa ng tulong sa bayan. Pero ang sinapit namin, siya may patong sa ulo. Ako buti na lang may Diyos. Hanggang ngayon, nasa National Bilibid Prison. Anong hustisya ang meron during the time ni Duterte? Anong merong laban sa druga kung ang pinoprotektahan? Sorry po, Your Honor. Mga drug lord. anong reason ba't Kita nyo? Grabe, no? Ang daming nabudol talaga ni Digong. And that's the reason why umatras talaga ako sa pagsuporta. Noon, para akong tanga. Tae mo, bulok ka dyan. Ay, nako. Kaya, dahil dyan, mga kababayan, no, sa sinasabi ninyong PRRD, eto na, speaking of PRRD, isunod natin. Hindi dapat ito Hindi dapat ito yung sunod natin. So, ikunik na natin. Ano daw ang hustisyang makuha natin sa panahon ni Duterte, noong siya ang presidente, na sinabing, I hate drugs. Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. My God, I hate drugs. Putrages na yan. Correct. Yes, correct. Very correct.